Eto, maiba naman tayo ngayon. Yung tungkol sa ABS-CBN. Eto, pakinggan po ninyo. Si Vice Ganda, pumitik at sapol na sapol dito si Attorney Jimmy Bundok, no? Yung kandidato ng mga Duterte. Ito yung sabi, ito yung usapan, no? Ba si Jimmy Bundok, naalala namin siya yung gusto niya ipasara yung ABS. Sino naalala namin sa kanya? Sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, gano'n. I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best. ABS-CBN Entertainment is still the best in the world. Ito ang naging pahayag ng singer na si Jimmy Bundok. Say ng netizen, parang bigla mo ata nakalimutan na excited ka pa na mapasara ang Kapamilya Network. Naku, ito rin, no? Ipinost din ng isang netizen ang post mismo noon ng singer. May 22, 2019, mga isang taon bago mapaso ang prangkisa ng ABS. I am so excited to see the biggest TV network close down. This company is a snake pit where success is based on politics and sexual favors. Nobody dares to talk about it because they either benefit from it or they would rather not have them as enemies. Biglang kumambyo umano ito dahil tatakbo bilang senador. Samantala, kanya-kanyang paalala ang ilan sa maging ang... Ayan, no? Ito yung Jimmy Bundok. Ayan na ba? Medyo malabo yung picture. Ayan, no? Yan yung Jimmy Bundok. Ato, abogado na ngayon yan, eh. Dati rin nasa showbiz. Ayan ang pinag-uusapan ngayon. Yan si Jimmy Bundok na kandidato ng Duterte Group. Pero ngayon nasilip ni Vice Ganda at ng ibang mga taga-showbiz industry yung kanyang mga sinabi. Kasi ito si Bundok noong panahon ni Duterte, ito ay Vice President ng PAGCOR at malapit yan kay Duterte. Kaya kasama siya doon sa natutuwa ng masara ang ABS-CBN ng mga panahon yon. Ay ngayon, kandidato na. Sinasabi yung the best entertainment network? Wow! Parang pinupuri niya. Okay? Sabi ni Vice Ganda, wala ako ibang natatandaan dyan kay Jimmy Bundok kung hindi natutuwa siya ng masara ang ABS-CBN. Ganun ang hugot. So, ayan, ano inyong masasabi? Talagang walang pwedeng itago. Well, ako man, nung araw, ako'y naniniwala na meron talagang naging problema ang ABS-CBN. Kaya nga sila na hindi nabigyan ng prangkisa. Pero yan sa panahon ni Duterte. Siguro ngayon, enough na. Pwede na yung bigyan uli ng prangkisa yung mga yan. Pwede na uli siguro i-renew yung kailang prangkisa kung yung kanyang mga naging problema noon ay naresolba na. Di ba? At katunayan, ngayon mayroong ongoing na doon sa Committee on Franchise na tinatalakay yung 4 yata na mga proposed bill para bigyan uli ng prangkisa ang ABS-CBN. At ang isa sa pinakahuli nag-file ng proposed bill para sa renewal ay si Congressman Joey Salceda ng Albay. Okay? So yan po tinatalakay na. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang alam ko ay nagdi-discuss pa lang ho sa Committee on Franchise dahil ganoon talaga ang proseso. Hindi na ganoon kadali. Pero kaya nga lang napapag-usapan ngayon, yung mga politiko, biglang nagbabago ng statement ngayon. Alam mo na kung anong dahilan. Mag-election, kailangan nila. Ay maraming followers, supporters ang ABS-CBN. Kaya ngayon, napapag-usapan. Ay ang problema, hindi naman pwedeng itago yung mga naunang statement. Naunang pahayag, lalo na si Attorney Jimmy Bundok na talagang yan nag-post pa ng mga panahong yun na pabor sa closure ng ABS. Ngayon, iba na ang mga statement kasi nga, kandidato. Yan ang lumalabas ngayon. So, well, ako man, kung imagunita, inuulit ko, ay hindi rin sang-ayon na sila ay mag-operate ng mga panahong yun dahil maraming problema na discover ang Committee on Franchise ng mga panahong yan. Pero, dahil sa ilang taon na nakakalipas, baka naman nag-comply na sila, baka naayos na yung problema, siguro hindi masama. Nabigyan na uli ng prangkisa yung ABS para magkaroon uli ng trabaho, yung mga walang trabaho, at makabalik ulit yung isa sa mga industriyang napakalaki na medyo napilay din, medyo humina rin after na mawala ang ABS-CBN. Ngayon naman, meron din sila pero black time yata sila at saka social media. So ano yung masasabi dyan? Pinitik ni Vice Ganda si Jimmy Bundok. Isa sa mga kapwa-artista. Ayan na ho, naglalabasan na. Hindi mo talaga masisi si Vice Ganda. Talagang yan ay mahilig magpatawa. Ang patawa niya, sundot niyan ay may laman. Pag ikaw yun, tatamaan ka talaga. Ayan, pabor ba kayo? Siguro, tanong ko na rin, pabor na ba kayo na ibalik na ulit ang ABS-CBN? Bigyan na ulit ng prangkisa? Kasi nga po, may nag-sponsor na para sa renewal.
Nag-apply yata ng pagre-renew ang ABS-CBN, may nag-sponsor, so tinatalakay na sa komite. Hindi ko alam kung medyo malabo yatang matapos ngayong taong ito o ngayong 19th Congress. Hindi ko alam kung sa susunod na Kongreso kung madidiscuss yan. Kasi ganun ang panukalang batas eh. Pag hindi mo natapos ngayon, next Congress, i-refile mo. Pero kung hindi mo matapos ngayon, i-refile yan sa next Congress, palagay ko mas madali na dahil natalakay na rin ngayon yung maraming issue eh. At ongoing na po yan sa Committee on Franchise ni Congressman Tambunting ng Parañaque. Ayan ha, pabor ba kayo na magbukas ulit ang ABS-CBN? Nabigyan sila ng prangkisa. At ano inyong masasabi diyan sa mga politiko na kakampi ni Duterte noon at hanggang ngayon, nagbabago na ng statement. Nag-iiba ng statement. At alam mo na, kandidato kasi. Ha? Sa palagay ba nyo, palagay ba nila, palagay ninyo, makukuha ba ni Atty. Bundok ang suporta mula sa mga followers, supporters ng ABS-CBN dahil dyan sa kanyang statement na yan? O mananatiling may galit sa kanya, may tampo sa kanya at hindi kakalimutan ng kanyang naging post nung araw na sang-ayon siya sa pagpapasara sa ABS-CBN. Ayan ang hindi malilimutan. Di ba? Pero may kantang hindi malilimutan ang nakaraan. Ayan na po, ha? So, showbiz, politics, kasi yung prangkisa, dadaan sa Kongreso, politika yan. Ang prangkisa may halong politika rin. Pero ang entertainment, showbiz, yan ay talagang showbiz. May entertainment, may politics. Kailan ho? Talagang ibang klase yung si Vice Ganda eh. Talagang pag gusto kang pitikin yan, dadaanin ka sa patawa, pero kung ikaw yon tatamaan ka. At may malaking epekto yon. Naalaala na ngayon ng taong bayan, sino si Atty. Jimmy Bundok? Dati hindi pa abogado yan, ngayon abogado na, bago pong abogado. Sino si Jimmy Bundok? Dating manganganta, kumakanta-kanta yan, di ba? Tapos naging vice president ng matagal, 6 na taon. Naging board of director pa yan ng PAGCOR. So, kasama yan. Ewan ko kung meron siyang alam sa operation ng Pogo. Tinatanong ko lang. Kasi siya ay board of director ng PAGCOR, di ba dumadaan din sa board of director yata ang permit approval sa Pogo? Di ba? Vice President siya ron. Hindi ko alam kung siya may kinalaman. So maraming maalaala. Sino si Jimmy Bundok sa 6 na taong nakalipas under Duterte administration at sino siya ngayon na kumakandidato? At higit sa lahat, ano naman ang dating sa mga supporters, followers ng Kapamilya Network dito at sa buong mundo na alam na nating malakas pa rin yan until now. Kahit wala sila sa kanilang sariling network, pero may mga programa yan sa iba-ibang network na bahagi ng kanila pa rin kalawang pan-showbiz, politics, news operation, at iba pa. Talaga lang. Sige, please comment, react dito sa ganitong bagay. Vice Ganda, laban kay Jimmy Bundok. Vice versa. Okay? Kasi hindi man tinukoy na Atty. Bundok si Vice Ganda, pero si Vice Ganda isa ho sa mga lehitimong taga-ABS-CBN na ngayon po ay ang loyalty na nandyan pa rin. Kaya ho, siya yung mahilig pumitik pero sapol pag tinamaan ka. Ayan, paki-like and share na lang po ng video.